Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 28 ng Agosto 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:50 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa kumakalat na balita kung bakit natanggal si General Torre. May kumakalat kasi na balita, ang sanhi daw ng pagtanggal kay General Torre ay hindi siya sang-ayon sa 8 billion budget ng PNP pambili ng 80,000 na piraso ng 5.56 mm assault rifle. Yan po ang marami na rin po ang nag-vlog niyan. Ang una kong narinig na nag-vlog dyan ay si vlogcaster Armandin. Opo. Tapos marami na ang sumunod sa kanya. Isa na si Ka-Insurrecto na i-vlog na rin niya yan. Ngayon ay bagamat hindi pa malinaw na yun ang sanhi talaga, ay gusto kong talakayin. Kasi nga hindi ako naniniwala doon sa yung mababaw na dahilan na dahil nag-transfer niya yung mga tauhan niya o nag-transfer siya ng mga tao na walang paalam. Maliit lang po yun. Maliit. O very minor. Opo. Simple kung tauhan niya yan, may karapatan siya. At pwede naman na ang transfer naman ay pwede naman na bawiin o pag-usapan o wala namang nalalabag na corruption dyan . Kaya very minor po yun. Hindi ako naniniwala doon. At ito nga, may lumabas ngayon na balita na yung pagkatanggal niya sa pwesto ay hindi daw siya sumasang-ayon doon sa bibili ng assault rifle ang PNP na worth 8 billion at saka 80,000 pieces na assault rifle 5.5 mm. Tinignan ko po sa YouTube, ay ito pala ay ginagamit ng mga North Atlantic Treaty Organization, yung mga sundalo nila. Yan ang ginagamit. Kuwan nila yung anong tawag doon? Yung parang usual firearm nila yan. Opo. Para din pong kuwan yan, Armalite o yung M16. Dito naman sa Amerika, ang ginagamit nila ng armed forces ay yung usual yung M16, yung Armalite. Pero halos magkakaparehas po yan. Parehas 5.56 mm . Opo. Ngayon, tinignan ko ang presyo niyan dito sa Amerika, nasa $2,000 at saka 500. 2,300 ganon dollars isa. Ngayon, ang title ko po ngayon ay Walang Lihim na Hindi Nabubunyag John Vic Remulla. Ayan po ang title ko, Walang Lihim na Hindi Nabubunyag John Vic Remulla. Kaya kahit na anong tago mo dyan, kahit na pinipigilan yung paglabas ng katotohanan, lalabas din po yan.
Pero actually, wala naman tinatago yan eh. Kasi nga, ay nasa proposal po yan eh. Oh, nasa proposal at saka nasa minutes of the meeting. Ay di may nakakaalam yan. Oh. At hindi natin alam, yung nakakaalam yan ay ikikwento niya doon sa ibang tao o na ikikwento niya. Ganun po ang katotohanan eh. Kung minsan nasasabi natin kahit hindi tinatanong o kaya nasasabi natin parang wala sa loob natin. Ganun yan. Lalabas at lalabas po ang katotohanan. Opo. Ganun lang po yan. Kaya yan po ang tatalakayin ko ngayon, ano? Kung totoo man na natanggal si General Torre dahil nga doon sa ayaw niyang bumili ng assault rifle, ay kwan yan, lumalabas na korupsyon yan o pera ang dahilan o korupsyon ang dahilan. Hindi naman sinasabi natin na ghost project yan o kwan, pero ay parang ang hindi ugma. Hindi po ugma. Ay ilan ba ang kwan natin, ang kapulisan natin? Ang alam ko nasa 150,000. Tapos bibili ka ng long firearms 80,000, adi kalahati bibigyan mo. Ay hindi naman po kailangan yan. Dito po sa Amerika, yung mga nagpapatrol dito, wala namang long firearm eh. Ngayon, kung mayroon lang silang yung mission, yun siguro. Pero depende rin sa mission yan. Opo. Opo, dito po sa Amerika, makikita nyo po yung nagpapatrol dito. Hindi gumagamit ng long firearms. Hindi. Usually 9mm ata o yung 45 caliber. O pati yung mga highway patrol dito, ganun pa rin, short arm ang ginagamit. Ay pero ay ayan ano? At isa pa ay kwan ang pulis naman kasi ay kwan yan yung ang kwan nila is to maintain peace and order. Hindi po magiging hindi po sa gira, hindi sa assault. Opo. Hindi. Peace and order ang una nilang tungkulin. Peace and order. To maintain peace and order. Ay yung presence lang nila okay na yan di ba? Yung nakikita lang sila, deterrent na po yan yung sa mga gagawa ng krimen o may batuta sila o may 9mm ganyan, ay palagay ko ay okay na yan. Nung bata po ako, doon sa baryo namin, dadalawa lang ang pulis. Opo. Ikwento ko lang po ha, dadalawa lang ang pulis. At ang dala-dala lang nila, yung yantok. Yantok lang. Opo. Pero disiplinado nila ang mga tao. Disiplinado nila. Kasi yung pulis noon, nung tumanda siya, kinikwento niya ang buhay niya At naniniwala naman ako kasi naobserbahan ko siya bata pa ako Alam mo kanya Simon, sabi niya nung kapanahonan ko, sabi niya dalawa lang kami yung pulis dito Oo kako, naobserbahan ko yan. Ay pero disiplinado namin ang mga tao, sabi niya. Yun ang sabi niya, oo kako. Naobserbahan ko yan. Ay bakit kayong kanya ang dami ng baryo pulis ang dami pang gulo, sabi niya. Ay Chong, kako, Chong, ano ba ang sikreto nyo? Sabi ko, yun nga, sinabi niya, may dala-dala ako kanyang yantok. Oh, nakikita ko naman yun yantok. Binubulsa lang niya Oh.
Pero hindi ko alam yung kinuwento niya. Sabi niya, kasi ako kanya, pag nakita ko na may nanggugulo o may ganyan, wala nang tanong-tanong kanya, hinahampas ko na kanya yung kanila, yung sakong nila. Hindi na makatayo yan sabi niya Ganun ang ginagawa niya. Pero hindi ko naman siya naobserbahan na ganun. Pero yun ang balita. Opo. Disiplinado nila, yan tuklang. Kinikwento ko lang po Ngayon, ito po ang verse na isishare ko po sa inyo. Kaya ang title ko ay Walang Lihim na Hindi Nabubunyag, John Vic Remulla. Kung talagang yan ang dahilan ng pagtanggal, hindi pumayag si General Torre na, aywan ko lang kung ito ay ghost project ito o anong tawag doon, o yung insertion, hindi ko alam hindi pa malinaw kung in-insert lang yan o proposal yan kasi may mga deliberation po yan pinag-aaralan. Ngayon ay ang balita ay ayaw ni General Torre yan kasi over kwa nga yan hamak mo police ka assault rifle. Okay lang na may assault rifle pero naandun sa armory, doon sa opisina siguro yan, at gagamitin lang yan kung mayroon silang mission at kung mabigat yung mission talaga. Ganon. Ngayon ay yun nga walang lihim na hindi mabubunyag, John Vic Remulla. Lalabas at lalabas po yan. At hindi mo pwedeng pigilan yan. At kung lumabas yan, siguro itong week na ito, magkakaroon na ng conclusion dyan Lalabas dyan na mas hahangaan ng tao si General Torre. Ay hinangaan na nga siya Si General Torre po, walang makakapantay doon sa accomplishment niya. Sa palagay ko lang nakikita ko kasi ngayon yung mga bagong colonel ngayon o mga general, walang makakapantay doon sa accomplishment niya. Na bagamat napakaikli o hindi pa siya PNP chief noon hindi Siya lang ay parang task force lang siya Siya ang inatasan na humuli kay Kibuloy o siya ang aywan ko region commander ata. Tapos ito naman kay yung paghuli naman dito kay Duterte ay CIDG lang ata siya, commander. Mayroon siyang PNP chief. Doon siya nagre-report. Pero sa maikli na panunungkulan niya as PNP chief, wala atang 3 months o magti 3 months lang Yung tiwala po ng tao sa kapulisan na ibalik dahil nga sa accomplishment niya. Tapos bigla na lang tinanggal, hindi ba? Ay ito nga, walang lihim na hindi mabubunyag o nabubunyag. Kasi nga hahanapin ng tao ano ba talaga ang rason? Tao po tayo hindi tayo kalabaw na siguro ang kalabaw hindi nag-search Yan po ang kaibahan natin sa ibang nilalang ng Panginoon. Tayo po ay hinahanap natin ang katotohanan kasi nga God is truth. Yun po at mayroon tayong yung hininga natin, yung hininga po ng tao ay galing po mismo sa Diyos. Kaya may parte ng Diyos na nasa atin yung hininga. Opo. Kaya nga yan ang reason ko bakit ang tao naghahanap ng katotohanan. Ay walang natin sa ibang hayop o sa ibang bagay kung naghahanap sila ng katotohanan pero ang tao ay talagang ganun Maaring sabihin nyo na chismosa pero ay ganun din yun, naghahanap ng katotohanan.
Ngayon, ay kasi nga maraming naghihinayang o maraming nagtataka, maraming nasaktan, hindi ba? Nasaktan dahil nga yung performance ni General Torre ay hindi mapantayan yan. At diniscuss ko na kahapon kasi nga mayroon siyang Word of God. Nagagamit niya yung Word of God. At didiritsahin ko na yung ganyang mga tao, bagamat alam natin sa mga gobyerno ay maraming korupsyon dyan, makakaiwas siyang ganyan o kaya mababawasan. Yan po ang katotohanan dyan. Your word I have hidden in your heart. Your word I have hidden in my heart so that I might sin against you. Sabi po ni King David. Kung mayroon kang alam na salita ng Diyos o chinicheris mo sa iyong sarili yung mga salita ng Diyos, magkasala ka man, maliit lang. Opo. Pero kung wala talaga, ay wala. Sky is the limit yan. Hanggang mayroon yan, tignan mo si Joel Villanueva, hindi ba? Hanggang ngayon nagsasalita pa ng kung ano-ano. Hindi ba? Itatapik ko din yan sa isang araw. Kasi walang hinto po Walang hinto Bagamat na siya ay may aral o may mga word of God siya, pero hindi niya ginagamit o hindi niya ina-aksyon o hindi niya ginagawa. Kasi nga, ang reason dyan ay malakas ang hatak ng kinang ng ginto o ng pera. Malakas po ang hatak talaga At bihira po ang nakakalusot dyan. Bihira. Opo. Ito po ang isishare ko sa inyo, bakit walang lihim na hindi nabubunyag? Ay sinabi po ni Jesus Christ yan At hindi lang niya sinabi sa iisang account. Marami pong account. Marami. At marami ang nagsulat. 3 po ang nagsulat Si Luke, si Mark, at saka si Matthew. At dun sa Luke lang, maraming bisis, maraming occasion na binabanggit niya ito. Luke 8:17, for nothing is secret that will not be revealed, nor nothing hidden that will not be known and come to light. Yan po ang sinabi niya. Mabubunyag po yan At darating ang panahon, mas mapapahiya ito si John Vic Rimulya, kung totoo man yan. Ay kasi nga, ang nakikita ko dyan ay iniiwasan ni General Torre. Katulad nga ng sinabi ko, ang tao na may aral ng Diyos na isinasagawa niya, makagawa man niya ng kasalanan, maliit lang. Opo. Siguro, isinasaalang-alang ni General Torre yung korupsyon, ay baka korupsyon lang yan o baka hindi naman masyadong kailangan yan, huwag na tayo maggastos dyan. Dyan po. At pag nalaman ng mga tao yan, ay mas lalong madidiin ito si John Vic Rimulya. Opo. Matthew 10:26, fear them not therefore, for there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known. Yan po. Ito kasi dito, halos karamihan dito ay dinidescribe ni Jesus Christ yung mga gumagawa ng kasalanan o yung kini-question siya, yung authority niya. Dito sa particular na ito, Matthew 10:26, ang dinidescribe niya dito yung mga Parisiyo na kinakalaban yung mga turo ni Jesus Christ o yung mga doktrina na itinuturo niya. Kasi nga iba din ang doktrina na itinuturo po ng mga Parisiyo. Ayun nga dito, tinawag siya na alagad ni Beelzebub. O alagad siya ng demonyo. Yun ang
Yun ang ini-explain niya dito. Ngayon, kung ako tinatawag nila akong alagad ng demonyo, ay kayo rin. O, yung yung mga apostolis niya, sinasabihan niya, kung ako kanya ay pinipersecute nila, ay kayo din ipipersecute. But do not be afraid of them, sabi niya. Do not fear them. Kasi nga, lalabas din ang panahon, marireveal kung ano talaga sila. Ayan nga. Yan ang sinasabi ko dito kay John B. Rimulya. Kung ang dahilan nagpagtanggal ay dahil hindi sumang-ayon si General Torre doon sa pagbili ng assault rifle, ay kuan yan, mas lalo kang madidiin dyan, John B. Rimulya. Opo. Kasi nga, ay alam natin sa bawat ahensya ng gobyerno, puro korupsyon dyan eh. Pero nga yung iba, hindi naman talaga malala. Opo, at least, may kaunti silang disiplina. Yan ang nakikita ko dyan. Ngayon ay Ecclesiastes 12:14. For God will bring every work into judgment, including every secret thing. Hindi ba? Kahit na sikrito yan. Pero actually, walang sikrito dyan eh. Kasi nga, proposal yan eh. Mababasa yan kahit na sino. Kahit na nga yung nagsisirox eh, o yung naghahatid ng kwan eh, ay mababasa yan eh. Yung mga runner, hindi ba? Alam nila yan na may proposal na ganyan. Ay makikita nila ang mga date dyan at saka sino bang umaatin dyan o sino bang umaayaw dyan. Malalaman po ng mga tao yan. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Ayan po. Kaya nga, ang title ko ngayon ay, ayan nga, walang lihim na hindi nabubunyag. John B. Rimulya. Ayan po, di ba? Hindi muna akong magdidiscuss dito yung kung totoo yan o hindi, kasi hindi pa malinaw eh. Pero kung totoo man yan, ay mas lalong tataas ang rating ni General Torre. Opo. Ngayon ay parang totoo eh, kasi nga uupuran daw eh, pero wala pa naman, uupuran daw siya ng panibagong trabaho. Ayun. Ay pero nga ang nakikita ko diyan kasi yung public works daw eh, yung kwan eh, yung parang task force diyan sa mga sisita diyan sa mga kwan eh, yung mga flood control project na hindi naman talaga totoo o hindi natutuloy o yung under construction, yung hindi maganda ang pagkagawa. Ay ang masasabi ko lang po diyan, ako bilang isang engineer, dapat ang i-assign diyan yung matagal na nagtatrabaho sa ganyan. Hindi pwede na kukuha ka ng isang tao na hindi alam yung mga trabaho. Pwede siyang kukuha ng mga engineers, pero hindi maganda yun. Na a-advise sa kanya, pero hindi maganda yun. Dapat alam niya ang trabaho. 20 years na siya nagtatrabaho, 30 years, para alam niya yan. Ganun po yan. Ay kaya nga tayo, mayroon tayong mga masteral at saka doctoral course. Kasi nga, kung ano yung trabaho mo, yun ang masterin mo Ganun po yan. Pero kung ililipat lang ng ibang lugar at yung hindi niya ginagawa dati ay walang po ata si General Torre eh. Engineering siya, pero kwan siya yung electronics communication at saka second year lang yan. Kasi 70 units lang eh. O 77 units ang nakuha niya ata eh. Adi, wala pa yung kwan talaga, yung engineering proper. Ganun po yan. Mahihirapan siya dyan. Mahihirapan siya. At saka,
hindi dapat ganun. Dapat ang kunin dyan sa sisita dyan, yung mga dating public works. Opo, nagtatrabaho dyan. Alam nila yan. At saka, yung may takot sa Panginoon, at saka, yung record ay walang pagnanakaw. Ay kasi kung may pagnanakaw na, ay yung ang sinasabi ko dyan, kung mag-assign ng pulis, yung PNP na yan, mag-a-assign ka ng chief of police o na may record na nababayaran, ay wala paano huhulihin yan si Bato? Hindi ba? Paano huhulihin yan si Bungo? Tatakas lang yan, hindi ba? Yan po ang nakikita ng mga tao. Kung mag-a-assign ang DLIG o si Marcos ng panibagong PNP chief na may record na nababayaran ay wala. Ako nga, hindi ko na inaasahan yan na mahuhuli si Bato at yung tatlo. Hindi ko na inaasahan yan. Hindi na. Kasi nga, yun ang reason ko dyan Madali na nilang lapitan kung alam nila ang record madali nilang kausapin. Nakatakas, sabi nila, wala na, hindi ba? Hindi ba? Sige po, hanggang dito na lang po at sana po ay may natutunan tayo sa ating pakikinig at nakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.